Ayun, mega love shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan. Kung saan man kayo ngayon, mag-ingat po kayo. Ulitin ko po, mega love shoutout po Luzon, Visayas and Republic of Mindanao ni Digong. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo na may nagsalita na po at inamin na nga po. Kung naalala nyo po noon, nung presidente pa si Digong, ay wala po talagang halos nagsasalita. Kasi kapag nagsasalita ka, either ipatumba ka, ipapakulong ka. Kapag malaking politician ka, katulad kay Laila de Lima, ipapakulong ka lang. Pero kapag ordinaryong tao ka, nagwi-witness ka, nagsasalita ka, patungkol sa kanila, patay ka. Diba? So ito na nga. Speaking of ipatumba ka, ipapapatay ka. Kung naalala nyo po noon, no? Merong isang taga Bucor na nagsalita, pinakulong siya no nung administrasyon ni Digong. Actually nung nahuli kasi siya ay hindi niya inamin at hindi niya sinabi ang totoo na sangkot pala ang asawa at kapatid ni Sara Duterte sa drug smuggling na 355 kilos na shabu kasama si Michael Yang. So ngayon, sabi nung witness, inamin niya na siya lang daw ang nag-ship nun. Nilinis daw niya ang pangalan ng first family ng mga Duterte kasi tatakot siyang patayin. Ngunit ito po lumabas ang katotohanan at sinabi niya ex-BOC, no, manslink pulong yang mans to drug haul. So ito po sa madaling salita, asawa at kapatid ni Sara Duterte sangkot po sa illegal drug smuggling. So ngayon nakalagay dito Bacolor, Pampanga. A former customs intelligence officer serving a life sentence for drug smuggling told a Congressional Joint Committee hearing on Friday that the real owners of an 11 billion pesos drug shipment in 2018 were former President Rodrigo Duterte's son and son-in-law and Chinese economic advisor. So pag sinabi po natin dito na anak at tawag dito, anong tawag dyan yung asawa ni Sara? Manugang. Anak ni Duterte, President Duterte at manugang niya at ang kanyang economic advisor na si Michael Yang ay ang nagmamay-ari ng 11 billion drug shipment or drug smuggling. So, ang nagmamay-ari daw po ang anak ni Duterte na si Pulong at manugang ni Duterte na si Manscarpio na asawa ni Sara at si Michael Yang na Chinese advisor. So, according dito sa sinasabi niya, ayan, ito pa yung sunod. Jimmy Guban. Si Jimmy Guban po 'yon, yung Bucor intelligence. Jimmy Guban, who was wearing a bulletproof vest and helmet and flanked by new believed prison guard, made the bombshell allegation during the first hearing called by 4 committees of the House of Representatives that are looking at a major criminal activities during the Duterte administration. So ito na nga mga kababayan, nagsalita na nga itong witness, no? Pangalawa, sabi niya dito, don't name Paulo Duterte Manscarpio Yang in 2018 shabu import mess. Kasi kapag sinabi daw po niya, ay ipapatay daw po siya sa loob ng kulungan. So sinalo niya po ang kasalanan na hindi naman po siya ang nag-shipment. Nagsalita lang siya na pagmamay-ari ito ng anak ni Duterte at asawa ni Sara Duterte ang drug shipment na 11 billion, so pinakulong po siya ni Duterte. But during a Senate inquiry later that year, Guban said that it was former Police Colonel Eduardo Asierto who directed him to look for a consignee for the magnetic fillers used to conceal the shabu. In 2017, Arceto tagged Yang as a drug lord and more recently said for the former President Senator Christopher Bongo and Senator Ronald De La Rosa were aware of this but had turned a blind eye on his involvement. Sabi ni
Colonel Eduardo Arcieto, alam daw po ito ni Christopher Bongo at ni Senador Bato de la Rosa, ngunit nagbibulag-bulagan lang po sila. Arcieto is now in hiding and claims that the ex-leader wanted him killed. Oo. Kaya nagtatago itong si Colonel Eduardo Arcieto kasi binulgar nga niya na sangkot daw dito si Bato at si Bongo, kaya ngayon pinapahunting siya na ipapatay. Sabi pa nga dito, nung witness, si Guban walked back on his accusation against Arcieto and said he was pressured not to name the Dutertes and their associate. I am seeking for truth and justice. He said during Friday hearing, I would like to be part of the investigation to shed light on the proliferation of illegal drugs. Ayun na nga. Paano ngayon ito maipapaliwanag ng mga DD shit, ng mga DD list na utak na gamunggo lang kaliit, na ang anak ni Duterte at manugang ni Duterte na asawa ng Vice Presidente na si Sara Duterte na isa ding may issue sa pera, sa confidential funds, sangkot sa drug smuggling. So paano ito ngayon ma-explain? At ito pa mga kababayan, ngayon ito nasangkot ang asawa ni Sara. Asawa pa ba? Hindi na ba sila naghiwalay? Asawa pa ba sila hanggang ngayon? Magkakaalam ko may bago na si Sara may bago na din si Carpio. Tanong lang, baka ha baka. Ang asawa ni Sara sangkot. Ang kapatid ni Sara sangkot. Ang kaibigan ng tatay niya sangkot din. Ang kanyang tinuturing na kapatid na si Bongo sangkot din, alam din. Si Bato de la Rosa alam din. So, bakit ni utot, ni hinga, ni Sara Duterte wala kayong narinig? Pero bakit nung si Zuleika Lopez ang nagdrama na sinugod sa ospital, biglang naging abogada o personal lawyer ni Zuleika si Sara? Bakit hindi maglo-lawyer si Sara dito sa asawa niya at sa kanyang kapatid, no? Na issue at sangkot sa drug smuggling. Bakit hindi nag-present si Sara na I am his lawyer? Kasi 'di ba sabi niya kay Zuleika, ako po yung abogada niya ngayon. Bakit pagdating kay Zuleika, talagang halos hindi na niya mabitawan? Pagdating sa ospital, sinamahan, hinatid, sinundan, niyakap-yakap pa. Bakit itong kapatid at asawa niya parang wala tayong narinig na, ako na lang mag-abogado dyan. Bakit? Kasi nasangkot sila sa drugs smuggling. Di ba? Meron pang ang isa, ito yung isa. Ayan, nakalagay dito. 2018, Senate probe. He alleged that Davao City Representative Paulo Pulong Duterte and Manscarpio, the husband of the Vice President Sara Duterte, were part of the conspiracy to smuggle 355 kilograms of shabu, crystal meth, hidden in steel magnetic lifters that pass inspection by the Bureau of Customs or BOC after they arrive at the Manila International Container Terminal in August 2018. So paano pala ito ngayon i-explain na naman ng mga DDS? Hindi po totoo yan, wala pong katotohanan yan. Napaka-imposible naman na ang Senado maghusga at sabihin nila ang nagmamay-ari po dyan si Paulo Duterte, na congressman ng Davao City na anak ng dating Pangulong Duterte na kapatid ni Sara. O alangan naman sabihin nila si Manscarpio po ang may-ari niyan na asawa ni Vice President Sara Duterte. Mag-imbento sila ng kwento yung mga senador. Kung peke pala ang sinabi ng mga senador, bakit hindi nag-file ng kaso si Sara? Bakit na wala kayong narinig ngayon sa Magbayaw na Paulo Duterte at Manscarpio? 'Di ba?
O mga DDS, nasaan na po kayo ngayon? Ano po ang ma-explain ninyo dito ngayon? 355 kilograms of shabu worth 11 billion pesos is drug smuggling. Di ba? We're part of the conspiracy to smuggle 355 kilograms of shabu. Di ba? Ang owner daw si Paulo Pulong Duterte and Mans Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte. Paano to ngayon? So ito na nga. Ngayon sasabihin ninyo, my God, I hate drugs. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pukinang ina, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Pero yung anak at manugang, pati kaibigan, drug smuggler. Ngayon mga kababayan, Luzon, Visayas at Republic of Mindanao, mga loyalista, magtitiwala pa ba kayo sa mga Duterte kung sila nga mismo sangkot sa drug smuggling? Hala, kung nakukulangan ka sa shabu, manghingi ka kay Digong. Kung gusto mong maubos ang shabu, tusukin mo ang mata ni Digong. Mawala ang shabu sa Pilipinas. Huwag na po kayong magtaka kung bakit ang shabu kumakalat sa bansa. Presidente nyo, drug protector. Bakit ko nasabing drug protector ang dati niyong presidente? Bakit? Anak niya at manugang niya, drug smuggler. Tapos ang kanyang economic advisor, drug smuggler. Alam ni Bongo at ni Bato yan, pero hindi daw sila nagsasalita. Nagbubulag-bulagan lang. Mga didilis, ano na? Sagot ang bobobo nyo. Ayan na. Sara, nakakahiya kayo. Amen.